Yes. Magandang morning again mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O ano meron, matapos maliitin ang nagbebenta ng suka. Oo, bato, pinatamaan. O, kung sino nakaupo ngayon. Talaga namang, nung nagsalita si Senador Bato, sapul. At talagang makikita nyo na kung mag-imbento ng salita, yung gumawa ng speech nung nakaupo ngayon, dispalenghado. Baka mapagalitan. Hindi natin alam baka napagalitan na yung gumawa ng statement, no? Kasi ikaw ba naman magsasalita ka patama. Dati hindi mo naman ginagawa yan. Bakit ngayon ginagawa mo? Nagbalat kayo ka noon? Nagpakita ka na may mabait ka kuno? At tapos ngayon, bibigla kang ihihirit na bibirahin mo yung mga partido at alyado ni Tatay Digong? Bago natin simulan yan, isang like, isang share, samahan mo ng subscribe. All good sa tayo dyan. At lagi kong sinasabi pag hindi ho nagno-notify sa inyo yung mga video natin, kayo na ho ang magkalkal. Pag alam nyo, bakit walang lumalabas na upload si Kuya Goods? Meron ho yan. Araw-araw meron ho tayong upload. Kaya wag ho kayong mawawala ng pag-asa. Hanapin nyo lang yung pangalan si Kuya Goods sa YouTube, lalabas ho yan. Eto na, simulan natin ano ba ang pag-uusap dito? At mamaya-maya, ilang opisyal kasi nabalitaan natin, meron hong magre-resign. Opisyal ng Department of Transportation kasamang magre-resign ni Sec Jaime Bautista. Bakit? Anong ito? Anong pag-uusap dito? Tinanggal ba o nakitaan ng mamaya kung kilala niyo yan, DOTR Secretary, lahat kami ay umaasa magkaroon ng replacement. Ano ba ang usapin na yan? Wala bang magandang pag-uusap diyan? At ito pa, binuking kung sino, Atty. Vic Rodriguez, binuking tungkol kay, sino nakaupo ngayon. At tungkol kay PBBM, ipaliwanag mo, sino si Maya Santos? Nabalitaan nyo ba yung nagpatakas daw ng 600 na Chinese? Sino kaya si Maya? Abangan natin yan, Ito na, simulan natin. Okay lang na magmukhang pinabili lang ng suka kaysa naman sa isang pangulong nagdudurog ng droga. Yan. Ito ang karaniwang reaksyon ng taong bayan sa controversial speech ng senador na si Ronald Bato de la Rosa sa nangyaring PDP Laban Proclamation Rally sa San Juan, kung saan sinagot nito ang di umani pagpaparinig ni Pangulong Bongbong Marcos na ang mga kalaban raw ng kanyang kaalyado ay para lang pinabili ng suka at saka tumakbo bilang senador. Hindi na nakapagpigil pa at diretsahang inilabas ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang sama ng loob kay President Marcos nang laitin di umano ang kanyang mga kasamahan maging ang ilang pang tumatakbo sa posisyon sa pagkasenador. Sa kanyang official speech, tila ipinamuka ni Senator Bato de la Rosa ang mga degree na nakuha ng kanyang mga kasamahan na tumatakbo under PDP Laban. Hindi raw pipitsugin ang mga kaalyado nito dahil karamihan sa mga ito talagang kilalang mga abogado. Bukod sa kanya at kay Senator Bongo na kapwa naglingkod sa nakarang administrasyon ni former President Duterte, ipinamuka ni Senator Bato kay President Marcos na ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay may ibubuga pagdating sa halalan. Totoo naman. Halos lahat ng partido nakasama ni Senator Bato o partido ni Tatay Digong halos abogado. Kaya sampal ito dun sa mga team sinusuka. Di bali na maging team suka. Wag lang team sinusuka. Na mabubuisit ka pag team sinusuka ang sinamahan mo. Dahil sinusuka ng taong bayan. Anong mangyayari? Di ba? Isipin nyo na lang. Kayo ho ay kumakandidato pero ayaw sa inyo ng sambayan ng Pilipino. Sa team sinusuka ito Sa team suka naman talagang
Sabi nga nila, ang suka, ang anong tawag doon? Pag nilagyan mo suka yung makikita mo yung pekeng ginto, bubula at mangingitim. Okay, kagaya ng pag nilagyan mo ng suka yung ginto na peke, itim. Ibig sabihin, itim din ang intensyon nito mga team sinusuka. Kaya wag tayong pabubudol ulit dito sa mga team sinusuka ha. PDP line, sapat na. Wag na kayong magdagdag kung ano lang inendorso. Baka magkalintik-lintik pa, makahaluan pa tayo ng mga kalaban. Eto, tuloy. Tandaan raw ng mga nasa gobyerno na mas kinikilala ng taong bayan ang siyang mga may nagawa kesa sa mga tila puro lamang raw salita. Aminado ang re-electionist senator na kahit hindi siya abogado, naging PNP chief naman siya. Tama. At isa sa mga pinagkatiwalaan ng nakarang administrasyon pagdating sa peace and order ng bansa. Kilala raw ng taong bayan kung sino ang mga may nagawa at kung sino ang tila puro lamang dada. Narito at panoorin ang full video kung saan nag-viral sa social media ang naging patutsyada at sagot ni Senator Bato de la Rosa matapos ang di umanay panglalait raw ni Bongbong Marcos sa lahat ng mga tumatakbong senador na kalaban ng kanyang kaalyado. Narito at panoorin ang full video. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. In perfect Ganda ng patutsada mo. Ibang klase. Dati hindi niya naman kayang gawin yan. Hindi niya ginagawa yan. Tsaka yung suka na sinasabi niya, nasupalpal. Ito, sagot ni Senador Bato. Lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin niyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Yes! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, hindi po masarap. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-master of degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Kaya... Di napahiya kayo ngayon. Doon sa nagsasabi na na ang suka ay pinabili lang. Ay, mali. Ang pinabili lang ng suka ay tapos nakatanggap na ng COC. Wow. Dati nga ikaw nga umaanib lang pa-awit-awit lang para making alyado ng mga Duterte. Tapos nung nakaupo ka na, akala mo ikaw nagbigay ng boto sa sarili mo. No! Duterte ang nagbigay. Lahat na nagsasabi at nagko-comment, Duterte ang nagbigay ng pangalan nyo. Tapos ganyan pagagawin nyo. Wow! Kayo na. Ito, hanapin natin si Maya Santos. Ito yung title. Kasi di ba nai-issue yung mga pinalayang pinakawalang Chinese o pinadeport immediately. Hindi natin alam kung ano yung katotohanan sa katotohanan. Pero, ang usapin dito, ito lang. Ano ba ang nagbibigay ng pogo sa Pilipinas? Marami kasi nagiging issue. Masama daw ang pogo. Chinese daw ang nagpapatakbo ng pogo. Hindi naman halos Chinese.
Meron din ho mga ibang nationality. Ngayon, meron ho kasing pogo na nag-trending na meron ngang anomalya nangyayari. Pero lahat ho, ay hindi lahat ng pogo ganun. So ano bang nagawa ng pogo sa panahon ng mga Duterte at panahon ng kasalukuyan? Ang pogo noon, ito lang, bibigyan ko lang kayo ng example. Yan ho ang nag-angat o nagbigay sigla nung panahon ng pandemic. Isipin nyo ho, ang hailing app, motorcycle taxi, Grab, kung ano-ano mang hailing app, masagana ho ang biyahe ng ating mga kababayan na driver ng mga hailing app nung panahon ng Pogo. Ngayon ho, magtanong ho kayo kung ano ang sitwasyon ng mga driver natin na hailing app, taxi driver sa gabi. Dati kasi 24/7 ang mga nasakay. Ngayon ho, lantang gulay na ho pag inabot ng 9:00 ng gabi hanggang pamadaling araw. Halos wala na hong nasakay. Dati talagang kumikita yung mga driver natin. Ngayon nagrereklamo na sila. Sa nasabi nila, oh, sayang nawala ang Pogo. Yan ang nagbibigay buhay sa aming mga driver. Yan ang hindi alam ng gobyerno na nakaupo ngayon. Eh, hindi natin alam, baka meron silang pansariling interes, di umano, na gusto na merong kakompetensya. Ayon sa balita ni Aling Josepina, barang ganun daw, di umano. Eto na. Para mas maganda. Sino ba si? Yung mga tinda ng suka, may diploma siya, wala. Kaya nga po, walang nakakahiya kung ikay nagtitinda ng suka. Alam mo ninyo, maliit o malaki ang hanap buhay mo, mataas o mababa ang iyong katungkulan sa isang kumpanya, basta't po marangal kayong nagtatrabaho, malinis ang perang inuuwi ninyo sa inyong pamilya, kahit po nagtitinda kayo ng suka, kahit po tagabili kayo ng suka, wala po kayong dapat ikahiya. Ang dapat mahiya, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Tama. Ninanakaw yung flood control funds. Dahil sa pagnanakaw ninyo ng flood control funds, 200 Pilipino inosente patay, nalunod sa baha dahil ninakaw ninyo yung pera para sa flood control funds. Yan ang nakakahiya. Iyan ang kasumpa-sumpa. Kaya nga sabi natin dito sa promotor ng negative campaigning, tanungin mo muna sarili mo, sino si Maya Santos? Bisitahin ho ninyo yung affidavit ni Miss Janet Napoles dun sa pork barrel, yung tinatawag na pork barrel queen. Yung affidavit ho niya noong 26 May 2014 sa, I believe, in the Senate. Tanong nyo dito sa nagpromotor ng negative campaigning, sino si Maya Santos? Tanungin mo rin sa kanya, sino yung Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla at Zenaida Ducot. Yan ang gusto niyong pag-usapan natin. Maganda po talaga mga attorney ang makakapasok sa Senado para alam talaga ang mga batas, hindi maging mangmang. At pag-usapan natin yung issues. Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po niyo yan, unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe ang naiuwi, pangako. Ang naiuwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. At syempre, kinakailangan i-justify ng mga iba't ibang departamento, marami daw na pirmahan na MOU. Alam ho ninyo, ako'y naging aktibo sa practice, sa pribado, yung MOU, pagka mayroong mga pagpupulong na malalaking negosyante, lumilipad doon ang MOU. Kinakailangan ma-justify bakit ka nagpunta doon sa lugar na yun eh. Sa kumpanya mo, sa business partner mo, para may maikwento ka. Nagpirmahan kami ng MOU. Pero yung MOU ho, wala pong halaga yun, wala pong meaning yun. Memorandum of Understanding. Why do you have to reduce your understanding into a memorandum form? Kung nagkaintindihan na nga kayo. Common sense yun. Kung tayong dalawa nagkaintindihan, ba't kailangan natin isulat? Hindi pa naman agreement yan. Nagkaintindihan lang tayo, nagkaigi tayo. Pero wala pong visa yan. Hindi naman enforceable ang Memorandum of Understanding. Ang ibig sabihin lang mo ng MOU, nagkaigi tayo, nagkasundo tayo na pagdating ng araw ay maghahanap buhay tayong dalawa.
kung darating yung araw na yun. Pag hindi, wala hong MOA, walang investment, walang foreign direct investment, wala pong mamumuhunan na papasok sa ating bansa. Yan po yung panimula ng kanilang pambubudol diyan sa kanyang excessive foreign trips. Issue-based uhuli ang ating kampanya. Ang EDCA bases, nagkalat po ang US military bases dito sa ating bansa. Nagkalat po yan. At makikita naman natin sa dalawang pananalita na niya sa kanilang ginagawang rally, tinataas po niya yung intensity ng anti-China rhetoric niya. Kitang-kita natin, gigil na gigil sa bansang China na yung miyembro daw ng Duterte senatorial candidates ay pro-China. Nakalimutan niya kasi na ang number one source ng ating imported products ay China. Inaaway niya ang China. Totoo po yun. Ang number one source of our export, yung export destination po natin, number one pa rin ang United States. Kaya nga parehong mahalaga itong mga higanting ekonomiyang ito. Pero hindi ka dapat makipag-away sa bansang China. And fact of the matter, hindi ba nung kumakandidato ka noong 2021 at noong 2022, ang takbuhan mo ay yung mga Filipino-Chinese na tumutulong sa atin nun? O bakit ngayon galit na galit ka sa China? At sinasabi mong pro-China ang Duterte senatorial candidates. But sinasabi mo na si Pangulong Duterte ay pro-China? Hindi siya pro-China, he is pro-Filipino. Ang interes si Pangulong Duterte, interes ng Pilipino. Tama. Binalanse niya yung impluensya ng Amerikano, binalanse niya yung impluensya ng bansang China dito sa atin sa Pilipinas. At hindi po siya pro-China. Lalo hindi rin siya pro-US. Siya po ay pro-Filipino. At maintindihan din naman natin yung spin na yan dahil alam po ninyo, itong mga kaibigan nating Amerikano, hindi rin mo rin naman matatanggal sa kanila yung kanilang may tuturing mo sigurong hinagpis kay Pangulong Duterte sapagkat ito nalalaman itong mga taga-Samar. Tatandaan po nyo yung ginawang howling wilderness, sinunog yung Samar nung isang colonel, si Colonel Smith. Sinunog yung Samar dahil nga po, di ba, nagkaroon ng bakbakan dyan noong panahon ng Amerikano at gadigma ang Pilipino. At kinuha nila yung Balangiga Bells. Oo. Yung Balangiga Bells, ito po ay ginawa nilang trophy. Trophy na ipinapakita nila na tinalo nila ang Pilipino. Maraming Pilipinong namatay. Just correct me if I'm wrong. His name, I think, is Colonel Jacob Smith. Nasa kasaysayan po yan. Ang utos ni Colonel Smith noon, dahil natalo nga sila, ang utos niya sa kanyang mga sundalo, higit akong matutuwa kung mas marami kayong papataying Pilipino. Nasa history book po yan. At ang kanyang kautusan, lahat ng makikita niyong Pilipino na nag-edad 10 years old pataas, patayin ninyo. Yan ang utos niyan. Wala rin naman sanction ng Amerika dyan sapagkat yung Colonel Smith to, yung ginawa niyang howling wilderness, yung Samar, namatay po yan, hindi Colonel, na-promote pa yan. Namatay yan as a general. Yan ang katotohanan. Kaya hindi mo matanggal sa ating matagal ng alyado at kaibigan na Estados Unidos. Yung iilan lang naman dyan, hindi lahat. Dahil pinasauli ni Pangulong Duterte yung Balangiga Bells. Di nila matanggap yun. Bakit naman hindi nyo matanggap? Amin yun. Di ba? Ginawa ninyong war booty. Kaya nga, firm and very strong leader si Pangulong Duterte na obliga sila ngayong isoli ito, yung Balangiga Bells, dahil part yan ng heritage nating mga Pilipino. Dinamdam siguro ng iilan dyan sa gobyerno ng Amerika, kaya sila ay galit na galit kay Pangulong Duterte. Bukod dyan, ito nga pagbabalanse niya na binalanse lang na niya yung interest ng China at Amerika sa ating bansa. Yan din dapat ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Yan ang dapat niyang ginagawa sapagkat alam nyo, we are so situated in a very strategic position. Dapat nga tayo gitna ng mga yan eh. Tayo nagdidikta, anong gusto mo China, anong gusto mo US, halika kayong dalawa rito. Pagkakasunduin ko kayo, huwag niyo akong diktahan. Dahil itong lugar na inyong pinagtatalunan, nasa akin yan eh. Yung napaka-importanting maritime zone, yung sa South China Sea. Yan ang ating pinag-uusapan dapat. Issue-based. Ang nangyayari, naglipa na po ang US military bases sa Pilipinas.
Kahit ano pong tawag nyo dyan, tawagin ninyong EDCA, tawagin ninyong Visiting Forces Agreement, base militar po ng Estados Unidos yan. Hindi makatungtong ang mga Pilipino, hindi makatungtong ang tropang Pilipino diyan sa espasyo ng lupa na ino-occupy sa kasalukuyan ng US military troops, facilities, and kung ano-ano pa nilang kagamitan. So yan Sino ba si Maya? Ano ba yung paliwanag dito? At nakuha nyo ba? Bakit itong ang pangalan niya? Yung nakaupo ngayon. Galit na galit sa mga China o pro-China. Hindi natin alam. Baka meron silang hindi pag-iintindihan ng taga-China. Ito, bakit magre-resign? Ano meron? Ba't kayo resign ng resign? Anong problema nyo? Siguro nakakakita sila ng hindi maganda o talagang merong pag-uusap na hindi maganda. Sabi dito, ilang opisyal ng Department of Transportation kasamang magre-resign ni Sec Jaime Bautista. Bakit siya magre-resign? Baka, alam niyo ba kasi sino ang pinalit? Tama ba? Di ba may pumalit? Tignan natin kung ano yung bahagi ng kwento rito. Kami ay umaasang magkakaroon ng replacement. Hindi lang si Transportation Secretary Jaime Bautista ang aalis sa posisyon sa Department of Transportation o DOTR. Ayon sa kanyang executive assistant na si Jonathan Hesmundo, may ilang opisyal din ng DOTR ang sasama sa resignation. Bagaman hindi ito pinangalanan, ito umano ay mga opisyal na serving under the pleasure of the Secretary. Gayunman, meron pa rin anyang mga itinalagang opisyal si Secretary Bautista na maiiwan sa kanilang mga posisyon. Kailangan anya nilang tutukan ang mga proyekto ng gobyerno na nakabinbin upang agad na matapos. Grabe, no? Ito, continuation na lang yung subway. Nakita niyo yung subway. Subway ho yun . Continuation na lang ho yun hanggang ngayon hindi pa tapos. At kaya ho siguro magre-resign ito. Baka pinalitan di umano. Kasi may ugong-ugong na ang bagong DOTR Secretary si Hison. 3 points! Basketball player. Yan ho ngayon yung DOTR Secretary. Yan yung balita. Kaya mas maganda, lagi kayong tututok kung ano yung mga bagong issue. At sabi rito ni Atty. Sal, huwag kang mambabato ng putik kung ayaw mong huwag kang mambato ng putik kung ikaw ay nasa putikan. Ayun pala. Sino ang pinatamaan dito? Natural. Kung sino yung nambato. Dahil sa suka ang issue, ayan, nasusuka tuloy yung mga ating kababayan na. Kung sino yung nagsalita na yan, abangan nyo, ito na. Yan para sa Bagong Pilipinas ng administration slate, wala na sinabi ang Pangulo Marcos patungkol sa mga kandidato na inutusan lang na mag-deliver ng suka. Pero may patama pa rin ito na nagkakandara pa raw ang ibang partido na mabuo ang 12 kandidato. Kasi ito yung pinagmamalaki niya. Sila lang daw ang may kandidato mula sa may pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. At bahagi din ng speech ni BBM Senator Rally, sabi niya, and I quote, tinitingnan po natin ang ibang mga partido na nagkakandara pa po at sila tagahanap sila ng kandidatong hirap silang kumuha ng miyembro at hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kompleto po natin yung lineup. Madali lang po ang sagot dyan dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may paninindigan. Hindi dito pagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may paninindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Kaya naman malakas ang loob ko na mga kampanya po sa inyo dahil pagka naman ang kinumpirmahan o kinumpirma naman ninyo ito, ang ating mga kandidato, ikumpara naman yun doon sa mga iba, ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Pag kikilatisin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po at napakaganda po at napakatibay ang kanilang kakayahan. Wala sa kanila may pahid na problema. Wala sa kanila, wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabuting tao, sila ay mabuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may pahid na dugo dahil sa tokhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya.
binayaan ang magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsip-sip po sa China. Kaya po, makikita po natin sa malinis po ang record nila. Ano ang masasabi mo sa pahayag na yan ng Pangulong Bongbong Marcos? Masasabi niya, nagkakandara pa. Nagkakandara pa daw para mabuo yung 12. Mabuo yung complete slate daw. Dapat tinignan niya yung pagkakandara pa ng mga slate ng kanyang administrasyon. Pag isusuriin mo yung mga kandidato dyan, puro mga anti-Marcos dati yan eh. Biglang nagkandara pa kasi empower siya. O, di ba, merong isa dyan, nagkakandara pa, na umalis, kuno, sa administrasyon. Ang kapatid niya, wala nang ginawa, kundi banata ng administrasyon. At nilalarawan niya na siya ay alay ng mga Duterte, Day. Ano nga sinasabi niya? Pero nagkakandara pa siya na magkaroon ng proclamation stage. Taas din ang kamay. Merong isa dyan. Ang sinasabi niya, malinis, so forth and so on. Pero yung isang kandidatong senador dyan, siya ang nagsulong ng, magkano? Nag-umpisa sa ilang bilyon, 24 billion na building ng senador, mga senador, 24 senador, nagsulong siya ng panukalang batas at nag-budget hanggang lumobo na, naging 32 billion pesos ng isang building ng Senado para lang doon sila mag-opisina. Anong klase? Paano niyo sasabihin? Marami pa. May isa nga dyan, di ba? Minumura ng gusto si Marcos. Pero yun, kasama niya. Ay, marami tayong masasabi dyan. Kumbaga, huwag kang magbato ng putik kung ikaw ay nasa putikan. Okay, kasi grabe no, parang boomerang eh. Isang ganun nga, mas malakas yung balik sa kanya. Pero alam mo, Attorney Sal, hindi ko kasi masyadong mag-gets baka sinabi niya wala kahit anong bahid yung mga kandidato niya. Kasi lahat sa kanila may mga issues na kinakaharap din. At saka yung iba din sa kanila, yung mga, alam mo kasi, huwag ka kasi magsabi sa social media, sa harap ng media, na kahit anong negative sa isang tao, na in the future magiging bahagi ka ng slate niya. Backlash ka nila. Like si former Senator Pacquiao. Yung mga interviews kasi siya when he ran for the presidential election against. Sinusukan niya si Macoy diba? Jr. And then suddenly, pinupuri niya ngayon. Pinupuri niya ngayon. Marami dyan. Yung isa dyan, yung tatay niya. O, di ba? Kontrang-kontra yun. Anti-Marcos na anti-Marcos yun. Tsaka attorney siya, like si Abalos. Baka bad shot siya ng mga tao sa especially sa Davao City and sa KOJC. At sa lahat ng Pilipino na naka-witness dun sa KOJC siege, siya yung mastermind doon, Attorney San. For us, siya ang mastermind doon sa nangyaring KOJC siege. Kahit sabihin nilang hindi, pero nung lumantad na si Pastor, kung ang dami niya na sinabi at gano'n si BBM, tapos sabi nila wala daw silang kasi sinusunod lang daw nila yung batas na hulihin si Pastor. Pero in a brutal way, ginawa nila, Attorney San. Kaya nga gusto ko na abolish ng Congress eh. Dahil, alam mo maganda yung column ni Tony Lopez. Ito daw mga kandidato ngayon. Kung sino man ang lalabas sa kanila, on both sides, it doesn't look like that the Senate will be better or the Senate will be far worse. Biro mo yun, it will not be better and it will not be far worse. That's an indictment of the kind of candidates that we have ngayon. Ayan ang sinasabi ni Tony Lopez. Well, Attorney Sa, yun ang masasabi ko ngayon, well. Kaya niya na lang si Pastor. Palagi siyang programa. Ganun na nga. Si Bongo, kumusta nga pala si Bongo? Pinagmalaki niya yung malasakit niya. At least yun, meron, kumbaga yun ang tinatawag na res ipsa noctu. Mr. Malasakit niya. The thing speaks for itself. Yeah. Or, alam mo kasi, Attorney Sa, si Pastor Apollo Sikibuloy, kahit recorded video lang yun sa kanya, ang highlight niya, exactly, may sustansya. Ang highlight niya, resibo niya, Attorney Sal. Keeps reminding the public na may resibo na siya. And that's why, subukan niyo naman yung taong may resibo at hindi yung idinadaan lang sa popularidad o question na meet nila personally yung candidate na hawakan yung kamay nila, dahil yun na yung magiging basehan nila. Kasi Attorney Sal, sa lahat ng mga kandidato na tumatakbo sa Senado, si Pastor lang nagsasabi na no corruption, he is for death penalty, and he is serious in making this country a first world country. Saka nakarinig ng ganyan, Attorney Sa mga kandidato ngayon. Sa kanya lang? Sa kanya lang, exactly. Teka muna, kumusta kumusta na may speech ni Presidente ng PDP? Robin Hood Padilla. Yun, nakiusap talaga siya, di ba? Sabi niya sa public na siya, si Senator Bato, and Senator Bongo. Tatatlo lang sila sa Senado. Tatatlo lang sa Senado. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng tulong. And he's making an appeal sa public na ito yung lineup nila sa PDP at ito yung magiging, kumbaga, sila ang maging katuwang nila
para isulong yung mga magagandang plataforma at programa ng PDP. Yun yung sinabi niya kasi 'di ba, nung unang part pa lang na-frustrate nga siya kasi gusto niya isulong yung federalism and mismong kasama niya sa PDP hindi siya sinusuportahan. To the point na parang was thinking na umalis ng PDP at that time, di ba? If you remember, Attorney Sal. Di ba nag-resign siya? Pinakiusapan na bumalik. Eh, alam mo naman, pag... So, yan ha. Narinig nyo ha. At lagi kayo mag-aabang sa ating daily upload ha. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ha. I-bell all mo para meron kang notification na matanggap mo. Hanggang mamaya ho, meron po tayo ha. Araw-araw naman yan eh. Hanggang sa muli, bye-bye.